galing sa baul o swak sa banga. Ano man ang current vibes mo sa literatura, get ready to be seated dahil panitikan time na. Hayo mga Mima, hayo mga Nakshi, it's Billy Aya. Hindi, mali. Ako si Ivan, isang Bachelor of Secondary Education, major in Filipino Language Education, at muling nagbabalik ang podcast na Panitikan! And now, nandito tayo ngayon sa episode na kung saan bida ang mga munyeka, bida ang lahat ng gustong umaura, at bida ang mga akdang ready ng rumampa ang istorya ng mga lesbyana at ng mga bakla. Walang iba kundi ang Baklitang Ina! Bakla sa literatura ang inaasam-asam ng masa. O, di mo rin kaya, pangalan pa lang pasabog na. Anyway, syempre, hindi naman kompleto no ang ating podcast kung syempre wala akong kasama, di ba? Podcast nga ni. Syempre, kasama ko Ako si Pliny, BA Philippine Studies, and siguro share ko lang, ang pinaka-paborito kong queer literature, Philippine literature specifically or story, ay yung sub-story ni Sarah at ni Esther. Isa sila sa 4 out of 5 na dinadevastate ng pag-ibig sa atin mula sa Para Kay Di ni Ricky Lee. Ayan. So, thank you so much, Ate Fly. Next kaya, sino pa yung kasama kong isa pa? Ayan, ako yon no? Ako si Joshua. Ayan, katulad ni Ivan, Bachelier ng Pansekundaryang Edukasyon na may espesyalisasyon sa edukasyong pangwika sa Filipino. Ang dami kong paboritong queer literature, no? Meron kay Ricky Lee at meron kay Honorio de Dios, pero siguro yung talagang number 1 ko sa listahan ay yung Lalaki ni Honorio de Dios dahil interesting yung pagkakakwento, no? At pwede pala yung mga trigger warning sa literature at nabida ang mga queer people. Ayun. Thank you. Ayan, napakaganda naman. Feeling ko napaka-interesting basahin ng lalaki. Feeling ko, marireveal ba? Marireveal. Ayan. Next kaya, sino kaya yung next kong kasama? Ayan, yung next mong kasama, katabi mo ngayon, sis. Ay, katabi mo. Ayan, ako nga pala si Alu. Ayan, ako rin ay galing sa programang BA Philippine Studies. So kung ako naman, sumisisid pa lang talaga ako dun sa mundo ng queer literature, lalo na sa Pilipinas. Pero may current read ako, which is Naratibo. Ayan, yes, sample read tayo, ni Det Neri. So, una ko kasing binasa dito, mas tungkol pa talaga sa konsepto nilang naratibo. Sabihin, mga naratibong tungkol sa mga nararanasan ng mga tibo mula sa iba't ibang uri. So, concept talaga siya. Very academic siya, no? Yun. So, excited ako na mas pabasa pa lahat ng mga akda dito sa librong to. Pero, pag mas nagmamadali ako or kapag, syempre, babad din ako sa mga fandom sa Twitter. Ayan, usually mga AU, mga fanfic sa Archive of Our Own ako nagbabasa. Ayun. Ayan. So, thank you so much, Ate Alo. And lastly, isa sa mga pinaka-pogi ng aming podcast for tonight. Ayan. So, pwede bang makilala naman ang pinaka-pogi ng aming grupo? Ayan, thank you, Ivan. Ako nga pala si Kurt, isang second year na BA Speech Communication. And siguro ang masasabi ko na paborito kong queer literature recently, kahit hindi siya libro, pero super interested ko, super nagustuhan ko siya, is yung Kafatiran ni Ding Dong Novenario. Isa siyang dula na sinulat na super nakakatawa siya, super nakaka-engage yung characters, and essentially umikot lang siya dun sa 4 na bading na katipunero na habang tinitimbang nila yung paglalaban para sa kalayaan ng ating bansa, sinasama na rin nila yung paglalaban sa kalayaan ng kanilang sexualidad. Kaya super nagustuhan ko. Yun lang. Ayan. So, thank you so much, Kurt. Thank you so much sa lahat, di ba? Napakagaganda naman ng mga shinare. And syempre, ako, papakabog ko. Syempre, gusto ko rin mag-share ng favorite, gay literature. At yung pinaka-paborito ko, of course, yung gay lovers. Grabe talaga. Sobrang paborito ko siya. Kasi, alam mo yun, like, kikiligin ka talaga. Like, kapag binasa mo siya, kung paano umikot yung istorya. Alam mo yun, like, parang kahit matutulog ka, maaalala mo siya, tapos mag-a-appear sa panipili mo. Like, gets ba? Like, sana nandun na lang ako sa universe na yun. So, anyway, since, ayan, nakapag-introduce na ang lahat, pwede ba ako makahingi ng isang pabebe para sa ating mga online kasama ngayon? Ayan, sobrang gaganda lang talaga. Anyway, since napag-usapan na naman natin, no, yung mga tungkol sa mga act-down na mga patungkol sa mga gay literature, syempre, why not na pag-usapan na natin siya, di ba? So like, siguro, simulan ko siya, no, sa isang akda saan sa akin nung siya ay binasa ko. And let me share sa inyo guys kung ano ba yung akda na ito. So yung akda na ito ay pinamagatang ang ikaklit sa aming hardin. Ito ay patungkol, no, sa isang pamilya na kung saan ay mayroong 2 nanay na nakapaloob dito at meron silang isang anak na ang pangalan ay si Ikaklit. So yung 2 nanay, ang isang nanay ay si Nanay Lilia at yung isa namang nanay ay si Nanay Daisy.
yung kanilang pamumuhay ay napakasimple lang, napakabaya kasi nakatira sila sa isang maliit na tahanan, pero mararamdaman mo talaga na kahit may kaliitan yung bahay or yung tahanan na mayroon sila, ay yung pagmamahal naman ay sobrang laki to the point na nabubusog ng pagmamahal si Ikaklit, no? And umikot yung istorya sa usapin na kung saan ay nagtanong si Ikaklit. Dumating siya sa puntong nagtanong siya, bakit wala akong tatay? At nag-aray siya sa isang pangyayari na kung saan nangyari doon sa kwento, no, ng doon sa paaralan nila, kasi dumating yung point na nag-aral si Ikaklit, pero nung binahagi niya yung kwento niya sa kanyang mga kamag-aral ay siya ay hinukso dahil medyo kakaiba or unique yung kanyang pamilya, no? And doon nakita natin or ipinaliwanag ng akdang ito kung gaano kalawak or gaano kalaki ang konsepto ng pamilya, no, na kung saan hindi lang siya nakakulong sa iisang definisyon na isang babae at isang lalaki lang yung namamahala sa isang tahanan kasama ang kanyang anak. And para sa akin, no, kung bibigyan ko siya ng maikling kumbaga ng analysis or kung ano yung natutuhan ko sa kwentong ito ay ayun, para talaga siyang isang kwentong pambata na kung hindi ko siya nakasanayan, no, kasi ngayon lang ako actually nakapagbasa ng ganitong klase ng kwento na tumutukoy sa karanasan ng isang bata na pinalaki ng isang pamilyang kinapalooban ng dalawang ina. So yung dating niya sa akin, napakagaan ng atmosphere at ng aura ng kwento, no, habang binabasa ko ito. At para sa akin, kahit pa siguro sabihin natin hindi pa kalawak or karami yung mga ganitong uri ng panitika na ipapakilala sa mas malawak na sakop ng mga kwentong pambata na maaaring ikwento sa loob ng paaralan or loob ng tahanan, pero naniniwala ako na may kapangyarihan yung akda na ipakilala yung tunay, yung inklusibo, yung genuine na konsepto ng pamilya na hindi lamang, yung kagaya ko nabanggitan niya, hindi lamang nag-iisa yung kahulugan nito, bagkus nagtatranscend ito sa mas marami pang kahulugan. Siguro bukod din doon, napansin ko rin yung kung gaano ka-empowering yung pagkakaroon naman ng dalawang nanay, no, sa kwento nung istorya, kasi kung titingnan natin sa typical na pamilya na meron tayo sa realidad, ay kinapapalooban talaga ng isang lalaki at babae. So madalas tuwing may problema ang bata, ang nanay yung madalas na nalalapitan niya dahil una busy ang ama siguro sa trabaho at nanay yung naiiwan sa loob ng tahanan. Kasi base dun sa kwento, no, nakita yung kalinga na ipinamalas ni Nanay Lilia nung nalaman niya na nakaranas ng pangungutya yung kanyang anak sa kanyang paaralan. How much more na hindi lang isa kundi dalawang nanay, no, yung tumugon sa pangangailangan or problema na that time nung anak, yung ganong klase ng problema. And nariyan sila para kay Ikaklit upang ipaliwanag sa kanya yung sitwasyon ng kanilang pamilya. Di ba? Parang the design is very women empowerment. Women empowerment. And lastly siguro, yung nagustuhan ko naman sa akda nito ay yung paggamit ng may akda sa mga mubulaklak bilang pangalan, no, ng mga karakter sa kwento. So mula kay Nanay Lilia na according sa pananaliksik ko, nag-effort pa talaga siya. So ang Lilia daw or Lily in English, it means purity or love. And nakita natin yun, no, nakita natin sa akda kung paano niya ito ipinamalas kay Ikaklit, na kung saan ay sa mga panahon na ipinaliwanag ni Nanay Lilia kay Ikaklit kung ano ang ibig sabihin ng pamilya nung inahilin tulad niya ito sa isang halaman, ay nakita natin na sinabi niya na ang pamilya naman ay hindi importante kung sino yung nagpalago sa isang halaman or yung babae ba or lalaki yung nagtanim sa isang halaman or nagpunla sa isang halaman. Ang mahalaga dito ay kung paano siya inaruga. And doon makikita natin kung gaano ka-pure, no, si Nanay Lilia. At the same time kay Nanay Daisy naman, nakita ko yung based kasi sa research ko ulit. Based sa research ko, ang Daisy daw, nangangahulugan daw ito ng innocence and cheerfulness. And dun sa part na sinalubong ni Nanay Daisy si Ikaklit, no, para tignan na or para malaman na meron palang itinanim si Ikaklit na isang halaman or isang bulaklak doon sa kanilang hardin, ay nakita natin kung gaano nakangiti at sobrang maaliwalas yung mukha ni Nanay Daisy nung kanyang nalaman na napakagaling at napakatyaga pala ni Ikaklit kaya nakapagbunga siya ng isang halaman. And lastly, syempre kay Ikaklit. Yung Ikaklit pala guys, actually isa siyang Bontoc term for the word sunflower in English or sa Filipino, mirasol. Ayan, so siguro para sa ating mga UP students napakamalapit, no, ng salitang mirasol kasi tatak UP, ibig sabihin may mga sunflower, alam niyo na yung mga sa graduation kineme ang daming sunflower sa may oblation, di ba? And yung dito pinapakita niya na kasi ang sunflower guys ay kinakailangan ng full sun, no, or ng sikat ng araw para tuluyan itong lumago. And gaya kay Ikaklit, no, upang siya ay tuluyang lumago, kinakailangan niya or natulungan siya na yung landas ng kanyang buhay ay maituwid sa tama, no, sa pamamagitan ng kanyang dalawang nanay. And para sa akin, napakaganda nito, lalong-lalo na sa mga mambabasa, no, na makababasa ng ganitong uri ng akda kasi nakikita dito kung gaano ka-inclusive at para napaka-genuine para sa mga bata or kwentong pambata.
Ayan, yun lang naman yun sa akin. Napasobra ba guys? Ayan, feeling ko medyo naparami kasi sobrang dami-dami sinasabi ni ating. Ayan, so kayo, tatanungin ko kayo, meron kaya kayong thoughts about sa akda na ang ikakbit sa aming hati? Ayan, meron ba kayong nalalaman or thoughts? Ikaw, Josh, meron ka bang nalalaman dyan? Hi Van. Siguro sa kolehiyo na edukasyon, pinag-aaralan siya. Pero alam mo ba na batay sa pagbasa, batay sa ilang pananaliksik ko, ngayon ko lang nakita o ngayon lang ko nakabasa o iilan no, pero ang una ko nabasa talaga ikaklit na ang pinapakitang kwento ay yung lesbian couples. Kasi sinusubukan ko siyang tingnan sa iba't ibang form ng literature such as movie, films. Madalas ang napapanood natin, gay parents, no? Bading, marami pero madalas nakikita natin bading. Pero sobrang transformative or new, 'di ba? Fresh on the eyes na these are the real experience of the lesbian couples or lesbian parents na at least sa pagkakataong ito nag-recognize at nagkaroon lampas doon sa mga medium na mayroon tayo, 'di ba? Na-recognize at nakilala sila. Kumbaga, ang na-appreciate ko rito sa ikaklit sa aming hardin ay yung halaga nung pagkilala, nung pag-recognize ng existence nila. Existence ng mga lesbian couples, not just lesbian couples but the queer couples, no? At naniniwala kasi ako once the recognition nandiyan na, susunod yung marami pang mga bagay, 'di ba? So ayun yung isang idea na napulot ko doon sa ikaklit sa aming hardin. Ayan. So, thank you so much, Josh. Ayan. So, totoo nga yung sinabi niya na may mga ganitong klase ng kwento na nangyayari talaga sa totoong buhay and hindi natin siya kailangan na i-disregard kasi totoo naman talaga siya, no? And meron pa ba kaya na naiisip yung iba nating mga kasama ngayon for today's video? Ayan, si Ate Alo. Meron kaya si Ate? Ayan, hi. Actually, as one who's in a queer relationship, parang isa siya sa fantasy ko na parang one day I could have a family, a rainbow family, no? Tapos kagaya doon sa mga karakter sa akda na papapalaki namin halimbawa yung anak namin na hindi nahihiya, na may pagmamalaki niya kami, ganun. Although depende pa yun. I mean, sa ngayon ang inaalagaan namin ay pusa. Yeah, ang pangalan ng pusa namin ay si Gigi. Yeah, black cat. Yeah. So, yun. So parang sobrang endearing sa akin nung akda. At the same time, bago rin siya in a sense na hindi na lang din siya tungkol sa coming out ng isang lesbian or isang queer woman. Tungkol siya dun sa phase na ng buhay nila na magulang na sila, na may anak. At the same time, hindi naman to tungkol sa parang wag na tayo magsulat ng coming out story, but it's a refreshing akda talaga. Kasi napatunayan niya na hindi phase yung pagiging queer, no? Hindi phase sa pagiging lesbian. Importante yung mga kwento tungkol sa mga lesbian, sa mga sapphic, nasa punto sila ng mga buhay nila na adults na sila, middle age, no? So, napakagandang dagdag sa lawas ng mga queer lit itong ikaklit. At ito yung something na magandang ipabasa talaga sa mga bata. In a sense na pas pinapalawak nito yung mga mundo nila, yung pagiging sensitive nila sa kapwa nila bata. No, sobrang integral talaga ng pagiging children's literature niya, na pagiging nung may mga visual, diba, na nababasa ng bata. Napakahalaga nun. At sana nga mas marami pang makabasa nito, no? Sana available siya sa mga schools, sa mga library. Ayan. Yun yung siguro general na tanaw ko dito sa ikaklit. And hopefully magkaroon ako ng sarili kong hard copy na mababasa ko kasama yung mga bata, diba? Ayan. So, Ayun, Alu, no, ayun. May idagdag akong puto. Ang ganda ng sinabi ni Alu kasi binigyan diin niya paano yung representation ng queer identity, no, doon sa children's literature. Kumbaga, sinasabi nga natin, 'di ba, na the education ay may malaking role siya doon sa pagbi-build ng identity ng bawat tao or ng bawat bata. Kaya gusto kong susugan o dagdagan yung punto ni Alu higit doon sa mag-reproduce pa nung maraming kwentong queer literature. Sana, no, at bilang advocate din ng children's literature, sana mismong mga bata na nakikilala o nauunawaan nila yung sarili nila, no, yung nakikilala kung ano ang kanilang sexual orientation, gender identity and expression, mismong sila rin ay magkwento, no, para nakikita natin ang ganda nung sinabi ni Alu na ito kasi kwento na to ng young adult, or hindi na yung adult na, ng professional na, may pamilya na. Pero what if ang maririnig nating kwento, higit doon sa coming out story, paano yung journey ng isang batang tibo, 'di ba? Ng isang batang bakla. Kumbaga, sana magkaroon kasi meron ng libro ngayon yung ang bonggang batang Becky, no? Pero what if magkaroon ng version ng something ganun, no? Ang bonggang
batang lesbian, batang tomboy, di ba? So, makikita rin natin ano yung live experiences ng mga lesbian, hindi lang lesbian, ng queer people growing up, no, sa community na ito. At kinukwento ito ng mismong bata, batay sa kanyang danas. Ayun. Ayan. So, napaka-fruitful naman, napaka-meaningful naman ng discussion natin. Guys, kasi simula pa lang dami na nating nasasabi, di ba? How much more sa mga susunod nating pag-uusapan. So, thank you so much, Ate Alan, Kuya Josh. Ayan, si Kuya Kurt kaya, meron kayo siyang insights man lang here regarding sa ang ikaklit sa aming heartbeat. Ang pinaka sa tingin ko like super tumatak sa akin is yun nga, galing akong speech com, tapos isa mga bagay na na-emphasize sa amin palagi is kung gaano kahalaga yung pag-normalize sa isang bagay, kung gaano kahalaga yung idea ng normative, kunwari family in this instance, na isa sa mga paraan para malabanan yung discrimination, yung mga nakakasakit na bagay tulad nun is pag-normalize nga. Na sa tingin ko, dahil nga children's lit siya at nakasentro sa bata, yung libro, nino-normalize sa yung mga ganung family na binibigyan niya ng lens na, oh, iba siya, pero okay lang yun, normal yun. Like maraming tao may family na hindi sumusunod dun sa typical nating may nanay, may tatay, may anak. Tsaka sobrang ginagawa niyang safe yung pagkakaroon ng ganong family. Na hindi lang yung necessarily dun sa lesbian relationship nung magulang, sinama na rin nila yung kunwari may mga kapatid siya na sa hindi niya nanay, may hindi raw siya yung tunay na anak, ganon. Ayun, na parang yung konsepto ng normal na family is binabasag niya at ginagawa niyang parang sinasama niya dun sa umbrella na yun is yung mga iba't ibang types ng family. Kaya sobrang ganda niya na i-introduce sa mga bata. Yun nga yung tulad na sinabi ni Alo kanina na going forward kapag na-expand natin yung mga horizons ng mga bata na masama yung gantong ideas pa lang sa simula, pagtanda nila is magiging normalized na siya and hindi na sila magkakaroon ng bahid ng discrimination or thoughts or negative thoughts sa mga ganitong bagay. Kasi nga simula pa lang in-establish natin na okay lang yan, walang problema dyan. Ilan naman yung akin. Ayan, so sobrang gets, no? Mahalaga no na habang bata pa talaga sila ay nahuhubog na natin sila sa mga ganitong klase ng usapin na napaka-diverse talaga no ng mga pamilya na umiiral sa labas, sa loob man o labas ng ating bansa, no? At syempre, ayan, ang hinihintay ko talagang insights kay Ate Fly. Ayan. So, gusto ko ring susugan yung sinabi ni Kurt tungkol sa pagbasag sa heteronormative na konsepto no ng pamilya. And yeah, gusto ko ring mag-plus one sa sinabi ni Alo na fantasy siya, ma'am. That's the queer relationship that we all want when we grow up. Okay, so, ayun. Yung una kong na-appreciate dito, yung pagbasag talaga sa heteronormative the definition ng isang complete home. And ano nga ba talaga, di ba, yung pagiging kompleto, is there such a thing, di ba? And then dito sa kwento, nini-normalize na yung queerness o tinuturing nito yung isang parang queer relationship as something that is no different from other relationship. Na parang okay lang ito because ganito to wala naman siya pinakaiba sa mga ibang relationship na hindi na bago yung existence nito na it should be treated as something na equal tulad ng ibang relationship. And this reminds me of the short film Saan Ako Pinaglihi, if familiar kayo, basta it was a short film regarding doon sa isang bagets na tinatanong kung saan siya pinaglihi and yung mom niya din ay lesbian. So ayun, parang pinapatunayan niya na wala naman sa uri ng pinanggalingan o sa uri ng kumbaga relationship or sa kasarian, sa uri ng kasarian na meron ang pinanggalingan nila, yung wala naman doon yung upbringing ng isang tao, kundi nandun sa kung paano nurture yung bata tulad ni Ikaklit. And gusto ko siya kasi parang pwede natin siyang itahi doon sa kwento ni Espedido na sa paglaki ko, gusto kong maging drag queen. So, gusto ko lang i-share, no? So, sinulat siya ni Clara Espedido, isang trans woman siya na tubong Bicol, kakolehiyo namin siya, taga DFPP din. Umiikot siya sa kwento ni McCoy at sa kanya suliranin kung paano gumagawa daw ng pangarap bilang kahingian sa darating na family day sa tulong ng kanyang amang isang drag queen na nalaman niya na hindi pala ginagawa ang pangarap bagkus ay likas itong lumalabas sa puso at doon natuklasan ng batang si McCoy na tulad ng kanyang ama sa kanyang paglaki pangarap niya ring maging isang drag queen. Magandang makita yung similarity first nito na parang yung acceptance na nagsisimula siya sa isang pamilya sa bahay and tinatry siyang doon sa panitigan sa mga akda, tinatry siyang palabasin sa mga public spaces tulad ng paaralan. And ayun, so pero kung mapapansin natin, no, parang yung difference naman ng dalawa, yung isa, nino-normalize ang queerness. It's something na, yun na yun. Hindi natin siya parang, wow, queer. Parang queer. And,
okay lang siya, yun na siya, it's normal. Dito naman, merong pagtatangi sa queerness na it is something to be celebrated. And doon sa recognition na natatangi siya, nabanggit na napag-usapan nga namin ni Joshua kanina, no, na parang doon kasi mahalaga siya kasi din sumusunod yung parang pagpupush ng mga progressive na policies, na mga reforms para sumunod din doon sa recognition na yon yung natatamasa ng mga nasa community, yung inclusivity and then yung policies, ganyan. And then isa din sa mga gusto kong punto ng kwento siguro, naalala ko yung isang excerpt na nabasa ko online. Sabi doon, being queer saved my life. Often we see queerness as deprivation, but when I look at my life, I saw the queerness demanded an alternative from me. I had to make alternative routes. It made me curious. It made me ask, is this enough for me? So it's so normal, it's so usual for the queers to be creatives. And sobrang litaw na litaw siya sa akda with yung tatay nga ni Makoy na isang drag queen. Kasi diba yung pagiging drag, hindi lang naman siya basta profession. Nagbe-makeup ka, it's an art. Nagbe-makeup ka, you impersonate people. And ang saya niya lang. And ganun din yung nangyari, naging trajectory para sa batang si Makoy na parang nandito yung mga choices niya. Pwede siyang katulad ng mga kaklase niya, pwede siyang maging guro, pwede siyang maging abogado, ha? Gutom na ako. Abogado. Parang yun, dahil nga sa pagiging queer, na nare-realize na pagtatanto ng isang tao dahil nga siguro sa isang lipunan na kumbaga walang espasyo sa atin or kumbaga kailangan natin laging pakisamahan, kailangan natin gumawa ng other way para makapag-express tayo kasi itong mundo ginawa siya para sa mga sa mga hetero. So the queer us, kailangan natin laging parang maghanap ng other way, kailangan natin laging alam mo yun, parang kailangan natin laging hanapan ng paraan kung paano tayo babagay or kung paano natin, hindi lang gumagay kung paano natin igigiit yung sarili nga natin. And sobrang important, sobrang special sa akin ng akdang to kasi nga doon niya pinakita na that's an alternative for Makoy. And it's so important din na yung nangyari ng Family Day ay although may mga hunch na sinide-eye siya ng ibang tao, parang syempre hindi siya normal pero parang nandun yung pagtanggap pa rin na sinelebrate siya ng teacher niya, na pumalakpak pa rin yung ibang mga parents doon sa Family Day. And ayun, sobrang ganda niya lang sa akin talaga na parang, kahit sa batang edad, yung mga queer or yung mga, kahit hindi naman necessarily queer si Makoy, but natututunan natin na humanap ng alternative, na humanap na mag-create, na lumikha, na mag-imbento ng espasyo kung saan tayo, kumbaga, bubukadkad, kung saan tayo susuhay. So, ayun ang chika ko. Kayo ba? Alu, you wanna say something? Ayan, hello. Kanina naglag yung aking pride flag. This is homophobia. Joke lang. Ako, sobrang natingkad sa akin yung queer joy dun sa dun sa I think Making Kwento, if di ako nakakamali sa genre niya. Yung kailangan natin ng mga ganung kwento na bibigay sa atin ng glimmer, na nagbibigay sa atin ng laya, ng ligaya, na mangarap, no, na walang pangarap na mas mataas o mas mababa sa isa pa. Ang pangarap na maging drag queen, na magpasaya na ibang tao at pasayahin yung sarili, magpalaya at palayain yung sarili, hindi siya mas mababa sa ibang mga pangarap kung maging doktor man yan, abogado, diba, o maging teacher. So, napakagandang akda niya sa akin. Tsaka, yung madalas kasi natin isang tabi yung, diba, yung komedya bilang isang, sa pangalahatan, bilang isang genre na mas bababa sa kaysa sa iba. Kapag nagpapasaya o nagpapatawa, parang, sekundarya lang ang timbang mo sa lipunan. No? So dito sinasabi niya, nino-normalize din niya kagaya ng nabanggit kanina ni Kurt. No? Nino-normalize niya. Yung mga pangarap na to, pwede itong pangarapin ng mga bata. Pwede silang maging kapagpasaya din ng iba. Tapos, naalala ko dito yung isang, advertisement. Kasi syempre yung politikan, naman siya, may continuum siya sa iba't ibang mga forma ng media, di ba? Kagaya sa advertisement. Hindi ko lang babanggitin yung brand. Pero isa siyang store na nagtitinda ng maraming mga furniture, appliance. Tapos kapag nasa store ka na yon, dire-diretso lang yung lakad mo. Siguro may idea na kayo. Medyo rhyming siya sa idea. Yeah, boy! Tapos ang advertisement na yon, parang nag-come out yung isang queer man sa kanyang ama. And it turns out, parang nung magkakaroon sila ng conversation ng tatay niya, parang pupunta sa isang kwarto yung papa niya. Tapos paglabas niya, may dala-dala siya mga maleta. And hindi pa siya lalabas agad. Tapos paglabas niya, naka-drag outfit siya. So parang, hindi na kailangang lumabas sa kloseta ng anak niya kasi tanggap siya ng kanyang ama. And ang galing lang talaga ng pag-popularize ng ganitong klase ng narrative. Itong queer joy na to. Kasi kailangan natin siya I think may mga akda tayo na mababasa, of course, na pinapakita niya yung realidad at trahedya. Mahalaga yun. Tapos hindi mahalaga rin yung mga ganitong akda na nagpapakita sa atin kung gaano kasaya na maging malaya. Ayun.
Yeah, I love that that commercial. Kilala ko yung mga actor doon eh. Wow. Pero ayun, yeah, maganda nga yun. Tama yung ganong glimmer na parang kahit pa napakamasalimuot ng pagiging bahagi, na maging bahagi ng komunidad nito. Kumbaga nandito pa rin, meron pa rin tayong nilook forward to palagi na mga ganitong moments that parang kumbaga na nagpapaalala sa atin na hindi, ang saya talaga dito kahit pa ganun. And maganda rin yung nabanggit mo tungkol nga dun sa kumbaga hindi pagde-diminish sa pagiging entertainer, sa paghatid ng kasiyahan, ng katatawahan sa ibang tao bilang isang legitimate siya na profession and mahalaga na nandun siya sa akda. And okay, sige, so meron pa bang other related dyan, Ivan? Ikaw? Ayan. So, siguro yung sa akin naman, no? So, yung dating kasi sa akin nung akda, like parang bihira and napakadalang and actually first time ko na makabasa ng isang kwento na tumatalakay no sa buhay ng isang bata na may ama siya na drag queen. And actually talaga guys, habang binabasa ko nga yung akda, hindi ko talaga napigilang maluha. Like legit, sobrang naluha talaga ako. Hindi ako nagsisinungaling, promise. Kasi yung kabuuan ng kwento niya para sa akin ay napaka-pure, napaka-positive at humahaplos talaga no sa damdamin. Pero yung haplos na yun ay, alam mo yun, yung parang napakagaan sa pakiramdam and napaka-welcoming nung approach. And yung akda na ito ay actually matuturing ko siyang napaka-powerful, no? Lalo pa ngayon, Pride Month, di ba? Yes, bakla po kami sa inyong paningin. Huwag niyo po kami mariting kasi tao din po kami. LGBTQ! Ay, ayan, di ba? And yung usapin na patungkol sa pangarap, no? Ay maganda din na talakayin natin kasi nakita naman natin na kahit drag queen yung ama ni McCoy ay hindi niya parang ipinilit sa anak niya na hindi niya diniktahan si McCoy kung anong klase ng pangarap yung nais niyang abutin. Bagkus ay nakita natin kung gaano binusisa ng maigi ng kanyang bilang isang tatay niya no, na alamin kung ano nga ba talaga yung gusto ni McCoy. And napaka-empowering niya and napakahalagang talakayin natin siya sa kasalukuyan no, na sa kasalukuyan may mga bata pa rin talaga siguro na nape-pressure kung ano yung nais na pangarap para sa kanila ng kanilang mga magulang. And I hope yung ganitong klase din na uri ng akda na galing pa no sa queer literature ay isang eye-opener para sa ating lahat na ang pangarap ay hindi dapat dinidikta, no. Ito ay dapat nanggagaling mismo dun sa taong nangangarap. Yun lang naman for me. Ang ganda nun, yeah. Affirmation nga yung akda na, valid ang pangarapin ng mga ganitong bagay. And kahit sa, alam mo yun, ganun kamurang edad nga ni McCoy, naisip niya na yun. And okay, Kurt? Para sa akin naman, yung pinaka naging vibe ko dun sa binasa ko, sobrang feel good niya. Sobrang saya niyang basahin, sobrang nakaka-warm siya ng puso. Kasi yun nga, tulad ng sinabi niyo, sobrang affirming, sobrang validating niya na hindi lang necessarily about dun sa situation ni McCoy, pati na rin tungkol sa pangarap, tungkol dun sa drag as an art form, as a profession, na tungkol dun sa yung place of yung art form nga ng drag amongst yung mga tinuturing mga mahahalagang trabaho na parang tinabi niya yung pagiging drag queen or drag king sa mga abogado, sa mga doktor, na never naging object of ridicule yung pagda-drag, never siya naging object na nakakatawa, never siya naging object na parang wow, exotic, nakakaiba. Parang nilagay siya dito na it's a valid art form, it's a valid profession na if ever man piliin mo siya maging pangarap, valid ka doon, okay yun, like walang masama doon. And if hindi man yun yung maging pangarap mo, if hindi man yun yung like i-decide mo, at least yung akda sinestate niya is whatever, kung ano man yung pangarap mo, if nanggaling siya sa puso mo, valid siya. I think sobrang ganda nung parang naging vibe niya na like pag binasa mo siya, hindi mo mafe-feel yung invalid ka or mafe-feel mo na parang na-exclude ka. Sobrang affirming niya, inclusive, and sobrang validating niya. Tulad na sinabi, yun lang. Ang ganda ng point mo about the drag performance or being a drag queen na tingin patang wow. Parang hindi siya spectacle. Although spectacle, like by its definition, magandang bagay naman siya. But yung spectacle kasi syempre prone pa rin siya dun sa negative, kumbaga yung negative side niya in a sense na baka mapulaan yung mga karakter. Pero dun nga sa kwento, di ba, parang may mga parang hindi sumasang-ayon sa nakikita nila. Pero sa wakas ng kwento, sinelebrate sila ng buong school. And ayun, salamat doon Kurt. And Alu, I think may gusto ko bang idagdag. Definitely agree dun sa mga nabanggit niya talaga. Siguro gusto ko lang idagdag na lang din to, validation at pagpapahalaga rin talaga to dun sa mismong nagsulat no akda na isang trans woman si Clara, no. Tapos parang yung
kumbaga yung nakikita nating nangyayari dun sa bata, tingin ko baka pangarap din or parang baka experience din to ni Clara bilang isang trans woman na hindi niya na kailangang magpanggap, di ba, na okay lang mangarap, tama lang mangarap bilang isang trans woman na maging isang manunulat, di ba, na lumikha ng mga mundo para sa mga bata na magdonormalisa ng mga ganitong experience. No? At balang araw, no, na hindi na nagdududa ang mga tao sa pagpalakpak, kundi proud silang papalakpak sa bawat trans woman, sa bawat trans man, sa bawat bahagi ng LGBT community, no, na hindi din kailangan na palakpakan sila o kailangan nilang maging magaling para tanggapin, kundi wini-welcome, niyayakap sila ng buong buo. Actually, nandito siya, like sa collection na to, it's sa Kinaiya. Ayun, so antolohiya siya ng mga makabagong panulat o mga bagong tinig sa LGBTQIA+. No? So, baga naman sinasabi natin mga bakla at lesbiana, actually napakalawak talaga ng queer literature. Pag sinabi natin panitikang gay o panitikang bakla, hindi na siya panitikang bakla lang, panitikang LGBTQIA+ siya. Kahit gano'n pa yan kahaba, sabihin natin siya kasi napakayaman ng experience na pwedeng ikwento sa atin ng LGBT community. Ayun. Ayan, thank you, Alu. Ang ganda nun, yung sinabi mo na parang wala na sanang duda yung pagpalakpak natin, di ba? And na-pick up ko lang din bigla, sobrang interesting kung paano yung nature, yung kalikasan ng pagiging drag queen ay pag-impersonate, pagbibihis na kung sino-sinong tao, na kung sino-sinong anyo, ang pagbabanyuhay at pagpapanggap in a way. Pero dun sa pagpapanggap na yon na natatagpuan para sa iba natin kung ano yung totoo sa kanila. So, ayun, napakagandang bagay nun. And siguro, para maiugnay din natin to, no, although I think pabigat na pabigat ang mga susunod nating topic, Joshua. Ayun, salamat, no. Sa akin, habang nagbabahagihan yung buong grupo, nagdo-notes ako, ang ganda ng mga puntong sinabi at mula roon sa tinalakay natin nung simula, no, sa panitikang pambata, na ang panitikang pambata ay hindi lamang simpleng kwento ng mga bata, 'di ba? Hindi lamang siyang ganoon, kwento ng mga bata na mula sa mga matatanda. Kumbaga, tinawid na natin din na ang panitikang pambata dapat panitikan ng mga bata. Tumawid din siya roon sa queer literature at pamilya pa rin yung pinakasentro, no? At isa sa gusto kong puntahan na aspekto dito, yung pagtingin doon sa aspekto ng paggawa, ng manggagawa, 'di ba? Nung trabaho, nung labor in itself. Kasi inilitaw nung kwento, no, paglaki ko, gusto ko maging drag queen, yung drag bilang isang resistance. Una, resistance siya doon sa paglaban sa heteronormative na norms, no, na alam naman natin na ang tindi lagi nung binary na konsepto doon sa trabaho, 'di ba? Sasabihin, dapat pag nasa medical field at masaselang trabaho such as midwife, pedia, teacher, dapat babae ka, no? Kapag construction worker, tricycle driver, gasoline attendant, dapat lalaki ka. Abogado, dapat lalaki ka. Ang ganon katindi yung binary. Pero yung drag kasi talagang binasag niya yung ganong konsepto, no? At inalis niya yung pagtingin na dapat ba ganito ang maging pagtingin natin pagdating sa uri ng paggawa. May existence ang queer people sa iba't ibang larangan ng paggawa, no? Or iba't ibang dimensyon ng trabaho, no? At yung pangalawa, yung pagwasak niya nung patriarchy and then the sexism. Kumbaga, paanong nililitaw at nililinyahan niya yung role ng queer community dito sa ating ekonomiya. Kumbaga, kung mababasa ninyo, meron tayong tinatawag dito na pink economy, no? Alam ko may isang pag-aaral sa India, tiningnan nila gaano kalaki yung contribution ng queer people doon sa economic development. No, pangatlo, na ang drag din, hindi lang yung drag, the queer people, antindi rin ng pagtulak para sa inclusion, gender transformation, and then gender justice. No, na kung saan ay para mapalalim ko siya, maigi na ibahagi ko sa inyo yung buod nung lalaki ni Honorio de Dios. So, kung babasahin natin yung lalaki ni Honorio de Dios, ang nagsimula yung kwento sa isang madugong eksena. Isang 3:00 sa madaling araw, ang itsura noon ay pumasok si Arnold, no, yung bida sa ating kwento, sa presinto, duguan siya, tahimik, tulala, tuliro. Tapos nung tinanong siya kung ba't daw ganun yung ayos niya, ang sinabi niyang word ay, Patay na ang lalaki, pinatay ko ang lalaki. Nakatakot po, yung heart ko, mawawala na. Tapos, ang interesting nung development ng plot kasi after niya nun ay nagkaroon ng throwback kung paano niya nakilala o paano nagsimula yung lahat, paano niya nakilala yung lalaki, yung unang araw niya sa opisina. No, ipinakilala doon na isa siyang manggagawa. Yung paano pinakilala yung lalaking gwapo, palangiti, misteryoso, no, mula roon sa mga ngiti na yon ay napunta na sa inuman, naging madalas yung pagsasama nila. Tapos eventually ito yung parang yung office romance ba na tinatawag doon, na nagkagusto na si Arnold. Ngayon, naging malapit silang magkaibigan, madalas umiinom,
manood, tumambay, minsan natutulog sa isang kwarto, hindi rin nagiging malinaw yung hangganan. Merong lambingan, kabaitan, may mga galaw na nagko-confuse si Arnold, no? Ito yung mga pagkakataon na inaakala niyang may puwang siya doon sa lalaki, pero nakalulungkot kasi may mga palihim na komentaryo, mga joke ng lalaki, so talagang sinusubok at tinetest din si Arnold. May isa ring throwback pa na kung saan ay inilitaw yung tragic past ni Arnold noon, na kung saan ay napagbintangan siya doon sa C-80 camp nila, na di umano raw ay ginagapang niya yung commander nila, na kung saan binugbog siya nung sarili niyang tatay, sinaktan siya, pinilit na sabihing lalaki ka Arnold, tandaan mo yan, lalaki ka, hindi ka bakla. So ang tindi nung ganung effort, no, at ang malalim yun, nakaugat yun sa kanya, kaya nga sinasabi niya kahit nilalait sa tinatawag siyang bakla, takot ako sa gulo pero hindi ako duwag. So nung birthday niya, inaya siya ng lalaki, kumain sila, uminom sila, nanood sila ng mga bomba films. Ayun nga, no, tumira daw ng damo, and then sa kalasingan ng pagkahibangan, they kiss, and then they enjoy the moment, kumbaga, no? At binigyan siya nung birthday card nung lalaki. And then kinabukasan, pagdating sa office, ay sinabi niya yung birthday card dun sa lalaki, tapos sabi nung lalaki, ay birthday card lang yun, walang kahulugan yun, tigilan mo na ako pare, layuan mo na ako. Tapos, ironically, inaya uli siya. Then ang nangyari noon ay eto na, no, yung si Arnold pinilit, sinaktan, ginahasa, pinersa siya, no, ng oral sex. And then ang sabi doon, no, mga quotes doon ay yung masarap naman, di ba? Yan naman ang gusto niyo, di ba, mga bakla, kunwari pa kayo. Then eto na, sa sobrang sakit, dinampot ni Arnold yung kutsilyo. Tapos sabi niya doon ay, pare, masarap maging biktima dahil ang biktima lang ang pwedeng magiganti. So ayun, yun sa akin. Sige, do you want to share something, guys? Who is it? I think Alu. Do you want to share, Alu? Ayan, hello. Napakaraming kailangang i-unpack actually dun sa akda. At ano siya, punong-puno siya ng trauma, ng pain, no? No, trahedya ng pagiging isang bakla o pagiging bahagi ng LGBT community, no? Makikita natin yung sapin-sapin, no, na opresyong nararanasan ng mga miyembro ng LGBTQ community, na merong diskriminasyon at karahasan sa workplace, sa tahanan, sa mga relasyon, no? So parang naalala ko dito yung danas din ni Jennifer Laude noong 2014, no? Bagaman 1990s sinulat o nailathala itong akta, no, hindi talaga natapos yung ganitong klase ng karahasan na nararanasan ng mga bakla. At pumutok pa nga ito nung nangyari kay Jennifer Laude nung siya ay pinatay ng isang Amerikanong sundalo na si Joseph Scott Pemberton, no, na walang kustisya dahil nakalaya or nailipat lang ng ibang, as far as nakalipat lang siya ng kulungan, dinala siya sa United States pa, dun siya edita na. Imbes na dito dapat niya panagutan yung kanyang nagawa sa isang kababayan natin, isang trans woman, no? So nagsasalabit-salabit yung karahasan. Tingin ko kasi hindi na to karahasan nung lalaki, pero karahasan ng sistema sa LGBT community. Kaya napakahalaga rin nung intersection niya, pati dun sa paggawa eh. Dahil bukod dun sa hustisya na isinakamay, no, ni Arnold, ay meron ding pangangailangan para sa isang pandipunang hustisya. So syempre napaka-powerful din. Tingin ko powerful yung ginawa ni Arnold doon dahil sa tagal niyang naranasan yung ganung klase ng karahasan, no? May tinatawag talaga tayo, syempre, 'di ba, sa timbangan ng hustisya, sa ideal naman dapat talagang hindi naman dapat parusahan dito si Arnold. Pero interesting sa akin, ano kayang gagawin sa kanya kung si Archie nga, na kapatid ng lalaki, kinulong, 'di ba? Napagbakla, kulong, pag straight, laya, 'di ba? So meron ding politika, no, yung hustisya, yung karahasan na pwedeng gawin ng isang tao. Yun. So, actually interesting nga rin sa akin. Baka pamaya pas ipalawigin ko, no? Bakit kaya hindi binabanggit, no, yung pangalan ng lalaki? Kahit sa lalaking naging cause din ng pagkakakulong ni Archie, na kapatid ng lalaking kawork ni Arnold. Bakit kaya hindi binabanggit yung lalaki? I think the very act of not naming the lalaki, I think sa akin, dating sa akin, ay pag-a-assert din ng kapangyarihan. Sino ang hindi natin pangangalanan sa pagkukwento ng ating karanasan. Ayun, salamat, Alu, no. Ang ganda nun, I have 2 points on that. Number 1, yung tama yung sinabi ni Alu, yung sapin at salasalabit na danas na mayroon na dinaranas ng hindi lamang ng queer people, no, maging ng kababaihan. Kumbaga, alam naman natin sa isang patriarkal na lipunan, yung yung kapihan, no, doon sa
yung kasarian, kumbaga bilang babae, bilang queer, una, pangalawa yung sektor na kinabibilangan mo bilang manggagawa, no? Hindi lamang sa mga manggagawa, ito maging doon sa kaniyang uring pinagmulan, no? Ayun, at higit sa lahat yung pambansa o na danas no na mayroon, kumbaga pag tiningnan natin to naman sa pambansa, paanong tumatawid yung kawalan ng gampanin ng Estado para sa proteksyon sana nung sektor ng kababaihan hanggang doon sa sektor ng queer people, no. Yun yung una. Yung pangalawa, totoo yun na ang laking bagay nung pagpapangalan. Kumbaga kasi kanina, 'di ba, sabi nga natin, yung recognition, yung awareness, the consciousness itself, makapangyarihan siya because if you are conscious enough to know who's your enemy, then 50% ng problema mo resolved na, no? So, isa siyang bagay nga na bakit nga ba hindi siya napapangalanan at ba't hindi siya pinapangalanan? And thanks for that, Alu. Okay, next, Ivan. Siguro gusto ko ring magbigay ng focus dun sa naging papel ni Archie dun sa kwento ng lalaki. So, dito siguro nakita ko na yung dating kasi sa akin ni Archie, parang sumasalamin siya sa mga karakter, sa papel gampanin ng mga bakla, kung gaano sila napaka mapagmahal sa pamilya, no? Kasi natalakay sa kwento yung pagmamahal ni Archie dun sa kapatid niyang lalaki, na despite sa mga hindi magagandang nagawa sa kanya nung kapatid niya, pinasabi niya pa kay Arnold, kasi that time kasi dinalo kasi ni Arnold si Archie, no, nung nalaman niya na may kapatid palang bakla yung lalaki, and pinaalalahanan ni Archie yung si Arnold na pakisabi naman kay kuya na alagaan niya yung sarili niya kasi meron palang ulcer yung kapatid niya. And dito makikita natin na kahit napakabigat na nung sabihin na natin kasalanan siguro or pagkakamali na nagawa ng lalaki dun sa kapatid niya, na parang tinalikuran na lang, na parang binaliwala na lang kahit magkadugo sila, kahit magkapamilya sila. Makikita natin dito kung gaano ka-concern pa rin, no, yung si Archie sa kanyang kapatid, and gaano siya nandun pa rin yung care and pagmamahal niya sa kanyang kapatid, no. And dito siguro gusto ko ring bigyang pugay, no, yung estilo naman siguro ng pagsusulat ni Honorio de Dios, no, kasi bagaman napaka bigat ng akda, ay isinulat niya pa rin to sa paraan na kayang maintindihan kahit ng mga mambabasa na hindi sila nagpakadalubhasa pagdating sa pagsusulat, pag-aanalisa ng mga panitikan, no. And I commend it for him. Maraming salamat, Ivan, no. Ang ganda nung sinasabi mo, Ivan. Kaugnay ng paano nga ba yung estilo ng pagsulat, at totoo salamin ito, no, ng queer people. Kumbaga, yung kanina on a positive note, no, ang ganda kasi those are the wins of the queer people, no, yung identity, yung family, pero still hindi pa natin pa rin pwedeng ipagsantabi yung hardships na dinaranas ng queer people. And having said that, sige, Pliny, I know you have you have to share something. Siguro, ang common notion natin alam naman natin na may mga diskriminasyon sa mga bakla sa workplace, pero madalas ang iniisip natin, actually, hindi nga natin makita yung discrimination na yan sa loob ng workplace pa. Parang nakikita natin siya as sa forma ng hindi nabibigyan ng opportunity in the first place yung mga bakla na magtrabaho. And ngayon na meron silang mga oportunidad sa mga ganyan namang conflict, kahit naman clearly sa kwento hindi niya naman kasalanan, siya pa rin yung may kasalanan. Yun nga, sinabi siya naman yung biktima, siya pa rin yung may kasalanan. So, hindi natatapos yung pagkawala ng diskriminasyon dun sa pagpapapasok sa kanila sa trabaho. Hanggang nasa trabaho sila, ang dami-dami nilang kailangan patunayan. And speaking of patunayan, palagi na lang, pansin din natin, di ba, sa karakter nga ni Arnold na kailangan niya makuha yung award na yun doon sa CAP para mapatunayan sa ama niya kung sino siya. Ganon din kay Archie na kailangan niyang dumoble kayod para sa kanilang dalawa, na parang palaging kailangan ng mga bakla na mag-overcompensate sa pagiging bakla nila, as if ang pagiging bakla ay isang bagay na negative na kailangan nilang bawiin at some point. And ang sakit-sakit na makita yun sa kwento, but at the same time, grabe, sobrang gusto ko kung paano siya nagwakas talaga, kung paano in-known ulit ni Arnold yung boses niya, kung paano niya giniit kung yung pagiging bakla niya doon sa kwento. And ayun lang sa akin. Ayun, salamat, Pliny. Ay, nabanggit mo nga, Pliny, yung kaninang word nung mas maaga pang mga talakayan, yung word nung pagbabaniuhay, yung metamorphosis, 'di ba? Higit pa ron yung rebirth na concept ng Phoenix, 'di ba? Kumbaga, yun na
kailangan talaga may mamatay. Kailangan may basagin ka para lumitaw yung bagong pagkatao. At mula roon sa pagbasag, mula roon sa pagpatay, ay yung mas buo, mas pino na nakikilala niya yung sarili niya. Kaya nga, even though tragic yung naranasan ni Arnold, napakamakapangyarihan ng akda kasi hindi niya tayo binitin. Kumbaga, pinakita niya sa atin na kaya niyang i-assert, kaya niyang i-reclaim yung identity niya na hindi dinedefine ng kung sino man. No, at mula roon sa paano yung dinedefine yung identity, ayan no, I think si Lou would like to share something pa. Ayan, speaking of identity, no, so syempre nakita natin yung assertion ng talaga, no, paggiit ni Arnold sa kanyang espasyo. At marami talagang pamamaraan ang LGBTQIA+ community ng pag-assert nito, no, kahit sa mga pinakamahihirap na sitwasyon, no. Siguro yung bawa nga doon yung mga nababanggit natin kanina, pati na yung kahit nga doon sa pagmamariwana ni Arnold, kitang-kita mo kasi doon yung ugat at krisis natin sa mental health at kung paano siya ina-approach din ng lipunan na kapag nagdodroga ka, masama kang tao. No? Hindi to para i-normalize sa pagdodroga ha, pero para tingnan natin sa lente ng kalusugan, no, yung pagdodroga. Like, most of the time nga, at tina-target naman kasi sa gera kontra droga, no? Gabi parang pinipredict yun ako ng mangyayari, no? Yung narkopolitika. Yung target niya yung mahihirap, yung mga marginalized, yung bakla, no? So, gabi, pinapakita niya talaga sa atin yung isapin-sapin talaga na repression. At the same time, dun sa paggiit ng bida, dun sa espasyo niya, dun sa pagpatay niya, dun sa isang version ng sarili niya na nananahimik lang most of the time, no? Itong pag-reclaim ng space na to, actually, is something that has been done by a lot of our siblings in the LGBTQIA+ community. At sa kanya-kanya pamamaraan ng LGBT ay nagiging superhero ng kanilang mga kwento. Kaya yung i-share kong isang akda siguro ay related sa isang sikat na superhero sa mga Pilipino, no? At maging sa LGBTQIA+ community. At ito yung Kung ibigay lahat ng yaman sa mundo, handa akong makipaglaban para lang sa'yo. Darna. So, actually yung Darna, in its original, syempre kwento, hindi naman talaga siya tungkol sa LGBT community. So, hindi naman talaga siya queer story. Pero, for some reason, nitong 2022, na nagkaroon siya ulit ng iteration sa ating mga telebisyon, ay nagkaroon siya ng fandom, no? At doon sa fandom na yun, nakabuo sila na tinatawag nilang love team na Darlentina. So, Darlentina is Darna, yung bida, at si Valentina, the nemesis. So, parang enemies to lovers. Anong magagawa? Laging natutulog. Trope, di ba? Parang relate ba kayo? Kasi usually yun naman yung tema niya sa mga ano natin, Wattpad, di ba? Very popular talaga yung mga themes na ini-incorporate dito sa mga version ng kwentong to or dito sa mga love themes na to, no? So, nagkakaroon ng tinatawag na crackship. Familiar ba kayo sa crackship? May ganong term. Tapos sa fan cultures sa social media. At lumitaw rin siya kahit dito sa Darna. So may ganun talagang naging kultura na. And yung Darna, hindi lang din naman siya bukod dun sa Darlentina in itself. Meron din kasing queering na ginagawa doon. Halimbawa, at least dun sa Darna teleserye na ang bida si Marian Rivera. So parang binabakla talaga yung character ni Marian in a way na campy talaga. Like parang yung mga linyahan nila doon. Hoy bakla! Ako ang harapin mo. So parang itong Darna, so sobrang popular din niya. Parang nagkaroon din ng paraan yung kahit baklaman yan o lesbiana, kung paano nila nakikita yung mga sarili nila doon sa kwento. No? Pero siguro focus tayo dun sa Darlentina kasi ito talaga very apparent yung queering na ginawa. Kasi si Darna, si Valentina, shinip sila at as a lesbian potential couple. Ganun. Siguro isang example ng maraming akda, no, na ginawa in relation sa Darlentina kasi pinatawag na tayo ngayong alternative universe or AU. No? So, sinusulat to ng mga usually fans, no, na gustong i-expand yung lore o di kaya kung hindi i-expand, meron silang babaguhin ng kaunti. No? So, pwede yan sa SOCMED, usually sa Twitter. So, doon talaga siya madalas ginagawa. X na yung tawag ngayon, but I call it Twitter because ayaw natin yung ginawa nila doon. We call it Twitter. So, maraming gumagawa ng ganun sa Twitter. So, nagkakaroon ng tinatawag na stand tweet. Tapos, kapag tungkol naman yan sa mga babae nagmamahal sa babae or walawa, sapphic tweet. So, topic plus tweet. No? So, nagkaroon ng mga ganong alternative universes. AU, SOCMED AU, minsan meron yung format niyan, yung kunyari, message sa iMessage sa iPhone. Tapos, may palitan ng messages. So, meron din naman yan yung simple thread lang. O di kaya, video yung format, iba comic. Sobrang lawak ng fandom ng Darlentina at that time. Talagang pinag-aralan yung Darlentina because it was really big. It was huge. As in, they were huge. And it was really a push. Sana i-push sa Pilipinas yung GLs. Kasi, guys, may talaga, like may politika talaga yung pagkakaroon ng mga queer stories sa Pilipinas. And mas madalas talaga na tatanghal o na papalaganap, BL. And
bihira talaga na sumusugal yung mga producers, mga publishers sa kwento ng mga babae, mga sa kapwa-babae. So, yun, itong mga elements na to, nakita ko talaga siya dun sa isang fanfic na matatagpuan sa Archive of Our Own. And sa mga hindi familiar sa mundo ng AU or fanfics, yung Archive of Our Own, siyang independent na website na naglalaman ng iba't ibang mga fanfictions, no, sa iba't ibang mga fandoms. So nagkaroon talaga siya ng tag sa Archive of Our Own for 100 plus works as of this moment, as of this recording, yung dami ng mga AU tungkol sa Darlentina. And sobrang dami pa niyan pati sa social media. So yung napili ko, yung isang binasa ko talaga, is ang title niya ay Nasa Bangin ng Panaginip ang Simula ng Pagnanasa at Pangarap. Siguro yung gist lang nito, so doon sa word kasi nasa bangin ng panaginip ang simula ng pagnasa at pangarap. Ano siya, isa siyang maikli lang talaga na na fanfic write-up. No? Sinulat ni Prinsipe ng Puot, What Went Wrong with Walt. So, medyo magugut yun, parang kakaiba yung mga pangalan nila ng mga writers sa AO3. Kasi syempre softmed names yan eh. And usually di nila real name yung ilalagay. Pero this is about the imaginations ni Valentina / Regina Vanguardia. Pero yung mas nagsasalita dito sa kwento na to, mas yung alter ego na si Regina. No? So, ang ganda lang din talaga sa akin. Maganda sa akin yung akda, in the sense na ito kasi yung akda na to, sinimulan niya to dun sa pagkukwento ni Regina, dun sa nangyayari sa paligid niya. So, para sa mga, kung baka nakanood na kayo nung Darna series 2022, so, dun kasi sa kwento, ang ginawa nilang characterization dito kay Regina, yung tao na, human version ni Valentina ay isa siyang human rights lawyer. So, abogado talaga siya dito. So, di ba, parang may dalawang version yung isang villain, no? Na parang binibigyan nila ng complexity yung bida. Na siya ay abogado, may expectations din yung tatay niya sa kanya. Tapos, pinakita sa simula na bagaman from a privileged background siya, mayroon siyang nabubuong class consciousness. Kasi, unang-una yun nga, business ni Regina, kumbaga medyo malayo siya dun sa usual na ginawa lang dun sa series na philanthropist, lawyer na influencer. So ngayon dito sa mismong akda, dito sa fanfic, mas pinalitaw kung bakit siya nag-advocate for different rights, no? So mas litaw yung empowerment dun kay Regina. Tapos dun sa kwento, yun, so yung una yun yung kanyang imaginations. Tapos naputol yun nung parang sinabi niya ang pinakamagandang naaalala o ini-imagine niya nga ngayon ay si Navda na na-meet niya sa isang bangin ng childhood nila. So this is in reference pa rin dun sa series mismo. So interesting talaga kung paano niya inugnay bigla dun sa desire na meron siya para sa isang kapwa babae. So parang dito na sumisisid tayo sa imaginations, desire ng isang babae, sa sexuality niya. Yung laya niya na magkumusto ng isang babae, diba? Bilang peer, no, naunawaan ko yung ganong klase ng desire, no, na hindi siya sinesensor, no, dito sa klase ng fanfic na to. Kaya nga tawag dito sa mga fic na to, usually, may joke pa nga running online. Is it a fanfic or a faux fic? Kasi, ang madalas na ginagawa ng mga fic, counter narrative sila dun sa usually lacking doon sa mainstream media, sa mga teleserye, na ang nangyari nga, mas parang hindi pumasa sa Bechdel test yung Darna dahil tungkol na lang kay Brian, kay Joshua Garcia yung kwento minsan na pinag-aagawan siya ng mga babae, diba? Na imbes na women empowerment kay Narda bilang superhero or kay Regina bilang abogado, napunta yung kwento sa pag-aagawan nila sa isang lalaki. So parang sayang. So ano ginagawa ng mga fix na to? Fix it, diba? Fix it, fix. So yung ganong dynamic ng buong siguro practice ng mga fanfiction at nung queering na ginagawa sa isang superhero, I think napaka-laman, napaka-interesting niya. And excited ako na mas pakinggan yung thoughts ninyo. Yan. Pwede ko bang mapakinggan si Ivan muna? Bilang isang kabataan din at bilang isa sa mga sumubaybay sa naging love team ng Darlentina sa Darna 2022, no? Ay, alam mo yun, napakalaki nung dating kasi siguro sa atin sa konteksto ng pagiging isang Pilipino, nasanay tayo, no, sa mga love team na kung saan ay para lang sa mga sa lalaki at sa babae o kaya ayun, may mga nag-a-arise nga ng mga BL, pero ayun nga, parang nakikita natin na nasan kaya yung mga na relationships, no, ng mga love teams. And it is a good thing, no, na makita na noong 2022 ay may nag-arise ng ganitong klase na love team. And nakatutuwa kasi yung sakop niya ay nakikita or nagre-reflect sa mga kabataan kasi mas madali siyang i-access lalo pa sa makabagong teknolohiya, no, na meron sa Twitter, and actually nagtatranscend siya sa TikTok na kung saan ay isa sa mga main platforms ng mga kabataan. And napakaganda niya na naisipin and ma-realize, no, na sa ganitong klase ng panahon, no, ay na-expose tayo sa mga ganitong bagay at mas napalalawak pa yung kaalaman natin tungkol sa mga ganitong uri ng relasyon at ng panitikan as well. So mabuhay ang mga GL love teams natin dyan. Mabuhay. Thank you so much, no, Ivan. Mabuhay talaga kasi
madalas nga the tibo is dead. Kung the writer is dead, the tibo is dead, di ba? Madalas nangyari sa mga movies or akda, barrier gays ang nangyayari, barrier lesbians namamatay agad, o di kaya yung show, mamamatay agad kung LGBT na kwento yan. At kaya nga napakahalaga talaga nung ganitong ways ng komunidad na mag-resist, no? Sumulat ng sarili nilang versyon ng kwento, no? Ayan, si Pliny kaya, may masashare. Ayan, natawa naman ako dun sa mabilis na mamatay yung show. Kasi, as far as I remember, yung meron tayo, which is so long ago, siguro 10 years or so, na was The Rich Man's Daughter pa. So, it was Glyza De Castro and Rian Ramos. So, yun yung mainstream na meron tayo. And it's so fascinating na ganito yung naging supling ng Darna, na naging Darlene. Well, kasi Darna actually, I mean, it's a gay icon even before pa, but gay men. Mas gay men siya, mas parang drag kind of gay icon si. So, it's interesting na, oh, we're doing lesbian now, ganyan. So, nung nabasa ko nga siya, I mean, I've been like a follower of AUs, yun nga. Kasi pandemic, ano bang gagawin natin? And yun yung siguro, next to Wattpad, isa to sa parang pinaka-accessible na anyo ng panitikan. And siguro dahil sa ano din, attention span din. Kasi usually nga, messages lang, tweets, Facebook posts, parinigan sa IGs. Kasi diba ganyan yung mga trope nila. And usually, sa mga sikat siya na love team, as far as I remember, we have Katniel, and they're making them like university students, mga laking lasal, ganyan. So, ang interesting, ayun, parang, ayun nga, and tulad ng sinasabi ko sa kanina, yung parang yung mga queer nga, tayo bilang mga queer, dahil nga parang palagi tayong pinipiit sa ganitong spaces, palagi tayong sinasabi na ito lang, para dito lang kayo, ito lang yung pwede yung kilusan, lagi tayong naghahanap ng iba pang paraan para umalis, para kumbaga, we are loud, we are colorful, we are so big as a community, and hindi tayo pumapayag na dito lang tayo magkakasya. So, lagi tayong either, awan ko, nagdidig pa ilalim, lumilipad, and so we have this alternative universe AUs nga, diba? So, ayun, siguro yun yung mahalaga din talaga sa akin. And, well, usually nga, diba, sa nature, sa kalikasan naman ng mga AUs, usually for kilig siya. It's a source of kilig type of panitikan. But yung sa binasa natin specifically, ayan, homophobic na naman ng nalalaglag na naman ng flag niya. Ang interesting lang na itong specific na sa Darna, yung nabanggit mo, Alu, meron talaga siyang class consciousness. Kasi sabi ko, wow, ang taray naman ni Regina, parang aware sa privilege niya na kaya siya nakakapag-muni-muni kasi nga ganito ganyan yung privilege niya. So ang ganda na nakakapagsingit na tayo ng mga ganitong bagay. And knowing, nakakatuwa siya, knowing na maraming tao ang bumabasa nito. Maraming bading ang nakaka-access dito. So in a sense, nagiging parang space yung mga ganitong type na kwento dahil na-accessible siya na itawid din yung pagiging bakla sa mas malaking kwadro ng lipunan natin. And ayun, unti-unti, yung hindi na, kumbaga, itong through this AUs, pwede nating maipahatid. Kasi actually gumagawa din, napag-usapan namin ni Joshua kanina, gumagawa din ako ng mga AUs ng pandemic, but it's for hetero ship. Like it was Jody Santa Maria, Ian Veneracion type of shit. And yun nga, dahil sa mga ganitong bagay nga, parang dahil na-access to ng mga tao, mas madali nila maintindihan, nakakapagbigay tayo sa kanila ng space para kilalahin kung ano yung backdrop, kung ano yung background ng mga karakter na siniship natin. And ayun, kaya natin makapag-abot sa kanila ng yung class consciousness nga, nang hindi tayo nagiging didactic. At ito yung parang isa sa mga pinaka kind of aim, kasi nga usually kilig-kilig lang siya. So it's a very important type of panitikan talaga sa akin ito, personally. So ayun. Yeah. I definitely agree, no? Ang galing nung paano yung nakakasangkapan bilang mala Trojan horse talaga yung AU o yung fanfic para iangat talaga yung diskurso, iangat yung kwento, iangat yung naratibo, no? Yung mga kwento ng mga tibo ng mga LGBT community. Talagang makikita natin na maliban doon talaga yung mismong itong mga fanfic na to. Placemaking talaga siya eh. Parang lumilika ka ng espasyo para sa mga kwento mo, sa mga karapatan na pinaglalaban. At the same time, naalala ko dito kasi yung writer, si SJ Zemana. Itong writer na to ay talagang pinangangatawanan talaga niya yung placemaking in a sense na kahit dun sa thesis niya, kinuwento niya talaga kung paano siya shutdown sa mga palihan ng mga lalaking autor, no? Kung paano niya inilalaban talaga yung kwento ng mga tipo. At the same time, interesante rin talaga dahil si SJ Semana, bilang bibigay lang din ng konting background, ay siya yung isa sa mga nag-conceptualize dun sa literary framework na Leonantico, no? Na in reference to kay Leona Florentino, na ituturing nating ina ng panulaan, babaeng panulaan, panitikan sa Pilipinas, no? Siya ay nanay ni Don Belong, Isabelo de los Reyes. Pero interesante dahil sa pagbasa dun sa kanyang mga akta, may mga mahihinigan talaga na nagsusulat siya tungkol sa kapwa babae. At meron talagang mga kwento, mga pagsusuri na si Doña Leona Florentino ng 1900s, 1800s, or 1900s actually, na meron ng tibo noon pa lang, na may mga nagsusulat na tungkol sa experience ng isang tibo. Sinasakop pa man tayo ng mga Espanyol, no? So, yung ganong placemaking, yung existence ng tibo, totoo siya. At nangyari na siya ilang daang taon na yung nakalilipas. Kailangan lang ikwento, kailangan lang mag-create ng space for it. So, dun sa pagpapalawig ng ganong diskurso, ng pagpapalawig ng ganong
klase ng pagkonsumo at klase rin naman ng distribution, ay palagi ko marami tayo mga reflections na tingin ko mas palalabigin ni Kurt. Sa lahat ng akda na pinag-usapan natin ngayon, in some way, shape, or form, meron talaga siyang sense of relatability and may sense of pakikisama sa pinagdaanan natin. Kunwari yung sa ikaklit sa mga ang taong yun nga, nasa Rainbow Family, hindi ka nag-iisa dahil meron nakapagsulat ng akda tungkol dito or dun sa akdang lalaki, di ba, na yung mga masasamang nakanasan ni Arnold doon sa kwento na yon or yung mga microaggressions na may bahid ng homophobia is totoo siya, nangyayari siya na hindi lang ikaw, magkakasama tayo dito as a community na nakakanasan natin yung ganung bagay. Or for example, yun doon nga sa doon sa pangarap kung maging drag queen is yung mga pangarap na gano'n, yung mga thoughts na gano'n na nanggagaling sa queer community since nga drag siya, valid siya, like nangyayari siya, like, kaya ka nakaka-relate is kasi nangyayari din to sa akin and sa community natin nangyayari siya. Na ang ganda na may mga akda na iba't ibang subject matter regarding the queer communities, nakakapyawan niya na paunti-unti yung collective experience ng buong queer community is naiisa-isa natin na ganito yung nangyayari sa akin, how about yung sa'yo? Which parang gusto ko siya i-angkla dito sa sunod na segment natin, which gusto ko lang sa inyo itanungin as kind of a prompt and kind of para ma-center yung conclusion ng discussion natin sa mga akda natin is gusto ko sanang humingi sa inyo ng isang salita na naglalarawan sa inaasahan o gusto nyong pag-unlad sa queer literature sa Pilipinas. At sana ipaliwanag nyo bakit yun yung salita na pinili nyo or bakit yun yung parang gusto nyong mangyari sa development ng queer literature sa Pilipinas going forward. Siguro ako na magsimula. Para sa akin yung gusto kong word na gamitin is sari-sari, na alam naman natin yung sexuality is spectrum siya, na lahat tayo unique yung experience natin, lahat tayo kakaiba yung pinagdaanan, yung mga kinalakihan natin regarding our sexuality and kung gaano to tinatanggap sa household natin, iba-iba, na sana moving forward, like kahit ngayon may variety na, sana in the future mas magkaroon pa siya ng variety kasi for sure, sobrang dami pang naratibo ng mga tao dyan ay hindi pa naisusulat, na kapag naisulat siya, kapag na ilabas siya, na yung mga individual narratives natin as members of the queer community pag nilabas siya, parang mas magkakaroon tayo ng understanding sa isa't isa, pati na rin understanding sa mga taong hindi parte ng queer community. Kaya sari-sari yung term na ginamit ko. Sige, how about ikaw, Ivan? Yung term na gagamitin mo. Ayan, hindi ko sure kung pasok sa isang salita, pero sige, pagkasyahin natin. Huwag na lang lagyan ng space. Siguro sa akin, hiraya manawari. Like, ang ibig sabihin niya ay sana or nawa mangyari or nawa matupad. And ito yung naisip ko kasi as the time goes by na patuloy na lumalago at patuloy na lumalawak yung mga ganitong klaseng panitikan sa ating bansa. Ang wish ko para sa queer literature ay sana ay patuloy na mas dumami pa, patuloy na mas maging accessible pa, patuloy na mas makilala pa siya ng lipunan, ng taong bayan, ng mga kagaya nating mga mag-aaral sa loob man o labas ng paaralan o tahanan. And ayun, hanggang patuloy lang tayo na bilang mga alagad ng panitikan, alagad ng panitikan, bilang mga mambabasa ng ating mga literatura, ay patuloy natin itong ipakilala sa kanila. So, nawa sa atin ay magsimula na i-introduce ito sa kanila. Kaya nga ang Phil 50, di ba? Introduction sa panitikan ng Pilipinas. Nakulik ko kayo! Thank you, guys. How about ikaw, Alu? Okay, sige, may lang yung sa akin, isang word. So, sa akin naman, militansya, no? So, kagaya siguro nung sinabi dun sa introduction ng Kinaiya, yung collection or anthology ng mga queer literature, makabagong tinig, no? Kung saan nandun yung akta ni Clara. Sinabi doon na yung militansya, hindi naman siya papapaglabnaw, halimbawa, ng pag-uusap natin tungkol sa isyu pang kasarian. Mas pinapalawak niya yung lente at yung mga pamamaraan natin ng pagsusuri sa karanasan at pagkukwento ng karanasan ng mga queer. No? So, hindi na lang tayo nasa usapin ng kasarian, nasa usapin na rin tayo ng uri, no? Ng iba't ibang klase ng opresyon, no? Na nararanasan ng isang queer. Na hindi tayo nakakulong lang sa pagkukwento tungkol sa coming out. Kinukwento rin natin ano ang nararanasan ng queer sa paaralan, sa pagawaan, sa kanayunan. So, yun yung wish ko na tahaking pang direksyon ng queer literature sa Pilipinas. Ikaw naman, Josh, ano yung thoughts mo? Ayun, sa akin yung salita, ilang beses ko na siya nabanggit kanina, yung transformation. Una sang-ayon ako na sana lampas doon sa kwento ng coming out stories, lampas doon sa kwento ng relasyon, no, pagmamahalan, ay makita natin at matransform natin yung queer literature bilang kwento ng pakikibaka. Pakikibaka ng mga queer people para sa espasyong dapat tinatamasa, no, ng queer people. Pakikibaka para sa inklusyon, no, na hindi tayo hiwalay, hindi tayo bubuo ng bago nating mundo, kundi bahagi tayo ng umiiral na mundo. Pakikibaka para doon sa representasyon, no, na kung saan ay kinikilala ka anuman ang iyong kasarian, anuman ang iyong uri, no, at malaya ka sa pagsasamantala, no, ng nagaharing uri, 'di ba? At higit sa lahat, ang
queer stories, ang queer literature, ito sana ay magsilbing kwento nung transformation ng pagkatao na hindi naman natin hinahangad na ang queer literature, kung sino man na makabasa na ito, automatic magiging queer. Kumbaga, ang nais natin ay yung pagmulat, unawa doon sa kalagayan ng mga queer at paano magiging bahagi ng pakikibaka ng mga queer. Kumbaga, lampas doon sa mismong sino yung personang tinatalakay, the queer itself, the queer people itself, ay yung makakabasa rin maging alay, maging kasama natin sa pagpanalo, sa pagwasak at pagdurog ng patriarka, nung seksismo, nung machong kultura na mayroon tayo sa Pilipinas. At yun nga, mangyayari yun kung ang panitikang queer ay transformative na siya. Ayun. Finally, si Pliny, ano yung thoughts mo doon? Ano siguro, makasabay. Paano ko ba siya ipapaliwanag? Parang siguro ang ultimate dream ko, or siguro nating lahat, ay yun nga, makalagpas tayo doon sa coming out stories. But alam kasi natin na, kumbaga yung mga uri naman ng queer literature na naililikha ay sumasabay din siya sa kung ano ang kasalukuyang lagay ng lipunan natin, 'di ba? Kung bakit ganito pa rin ba yung mga na-produce, ano ba yung social realities ng mga bakla ngayon, 'di ba? So parang ang sa akin, ang pinakapangarap ko ay umabot tayo doon sa punto na ang mga pinapaksanan ng queer literature, ang conflict na sa mga sa mga queer literature ay hindi ang pagiging bakla nila. Hindi na natin problema na parang yung conflict nila kasi yung isa straight, yung isa hindi siya gusto nung ganyan-ganyan, or hindi na dahil hindi na dahil wala silang access sa ganito kasi nga bakla sila. Sana umabot tayo doon sa pagkakataon na yun. And bago mangyari yun, syempre kailangan niyang tapatan ng social changes, 'di ba? Na nangyayari. So yun sa akin, umabot tayo sa punto na ang magiging conflict na ng queer literature ay hindi ang pagiging queer ng mga tauhan. Ayun. Actually, ang ganda ng mga sagot natin lahat. Medyo related sila sa isa't isa, pero I think kita naman sa lahat ng sagot natin is lahat tayo is gusto natin makitang umunlad, dumami, at parang magkaroon pa ng mas accessible queer literature para sa lahat ng tao sa society natin. Kaya I guess para sa pagtatapos, ibalik na natin yung mic sa ating kagalang-galang na host na si Ivan. So Ivan, take it away. Wala, nawalik pala sa akin ng mic. Ayan. So, ayun, napaka-fruitful, na naging talakayan. Umabot na tayo, guys. 2 oras na. Ibig sabihin lang, napakarami nating natutuhan, napakarami nating naibahagi sa araw na to, na for sure, magiging isang kapaki-pakinabang, na bagay para sa ating mga manonood. Kaya, guys, 2 hours lang yan. Kayang-kaya natin yung panoorin sa mga viewers natin, di ba? Ayan lang naman, guys. Ayan. So, ngayon na 2 hours na talaga tayo, pinakailangan na natin magpaalam, So, maraming salamat ulit mga Nakshi sa inyong panonood at pagsubaybay sa aming podcast. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, para marami din kaming earnings sa podcast natin. So, ayun lang. Maraming salamat at muli, paalam. Bye-bye! Happy Pride!